Ayo, ganyan mo lang, Nay. Yan. O, Nay, kwento ka na. Ano bang klaseng anak si Mima? Ikwento ko. Sa inyo, may pictures din sila, no? Nagkita rin sila ni Mima Alicia na picture kami. Kami. Sa mga gusto kong dumalaw dito. Ayan mga ka-JP, magbibigay lang po tayo ng update tungkol po dito sa unang gabi ng burol ni Mima Alicia. Ayan, ilan pong mga senador guys pumunta po dito. And then full blast interview po sa kanya pong nanay. Ayan, natin pong ihahatid sa inyo. And then paalala lang po sa mga gusto pong dumalaw doon po sa burol ni Mima Alicia ay meron lang pong time na pwede pong pumasok doon sa pinagbuburulan. Kasi po maraming otoridad ang nakabantay dahil nga po sa mga seguridad ng mga kalapit na kaibigan at pamilya at also sa mga supporters din. Ayan, panoorin po natin to guys. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat. Good morning po sa inyo mga kabayan. Johnny the Bagger po, ang inyong kapaglingkod. So narito tayo ngayon sa unang gabi ng burol ni Mima Alicia, isang kapwa natin content creator na pro-administration na kung saan nga nasawi sa pamamaslang sa labas ng kanilang bahay noong madaling araw ng July 17. So marami yung mga dumating dito. Yung sinasabi ng iba na lalangawin, ganoon, pero ang totoo, bumaha ang pagmamahal dito at suporta ilang mga government officials ang nadatnan natin dito kaninang dumating tayo ng mga bandang alas 8. Mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno dumating so far ay etong si Senator Riza Ontiveros na hindi naman lingid sa inyo, may pictures din sila, no? Nagkita rin sila ni Mima Alicia na makailan lang sa opisina nito, Senado. And then, kanina nakita ko rin nagpadala ng bulaklak si Senator Kiko Pangilinan na itong araw na to din ay, kung nagkakamali, in-upload niya yung pictures nila ni Mima Alicia noong 2025 midterm election. And then si dating Senator Trillanes narito rin kanina, dumalaw rin sa picture kami. Sa mga gusto kong dumalaw dito, nandito siya sa room 305, third floor ng Sanctuarium. Ang Sanctuarium ay malapit lamang ito sa pinakakanto ng Quezon Avenue at G. Araneta Avenue dito sa Quezon City. Now, mensahe ko lamang sa ating otoridad na sana ito po ay mabilis na marisolba yung pamamaslang na nangyaring ito, mabigyan ng hustisya at saka sa isang demokratikong bansa wala pong lugar etong ganitong klase, no, ng gawain. Kung ito ay tulad nga ng paniniwala ko, ito related sa politics at saka sa personal. Dahil may mga nakaaway siya, meron siyang pinakulong na posible yung mga pangyayari. Yan rin naman ang tinitignan na ang gulo ng kapulisan natin. So, hanggang natin itigil na. No, kung ang akala ng iba ay para magsilbi ito na chilling effect, no, para hindi sila pinupuna, tigilan na sila, yung ganon, palagay ko hindi kayo magtatagumpay sa inyong kagustuhan. Kaya ang gawin na lang, civil na lang, diba? Isipin na lang natin na pare-pareho na naman tayo mga Pilipino, diba? Isa lang naman ang hangat natin lahat para sa ating bayan. Umunlad. Magkakaiba lang tayo ng paniniwala at pinaniniwalaan ng mga politiko. Pero sana isipin na lang natin, this is a democratic country, malaya rito. Kasing anak si Mima. Ikwento ko. Simula pagkabata ng anak ko. Yung anak ko kahit ganyan yan siya, yung namimiss ko siya kasi ano siya, mabait, malambing po sa akin, mapagbigay kahit hindi ako mingi. Binibigyan ako ng pera panggasto sa bahay. Tapos pinapaaral po yung mga kapatid niya. Tapos yung wala akong maasa, pinatayon pa ako ng bahay. Kasi dati mahirap lang po kami. Nagsumikap yung yung anak ko para matupad yung mga pangarap sa buhay niya. Tapos, pa siya, marami pa siyang marami siyang mga kaibigan na pupunta sa bahay. Tapos namamasyal pa sila doon kung saan ang gusto.
sagot ng anak ko yun kasi mahal na mahal din niya mga kaibigan niya. Kaya supported po ako sa sa anak ko kung ano ang gusto niya. Doon din ako. Pero kailan siya naramdaman niyo na nag-umpisa mag-vlog? Yung umidad, ang niya, nagsimula siya, yung edad niya 19 years old. 19 years old, bata talaga. Bata pa. Kasi ang Sinuportahan niyo talaga. yung anak ko yun, kasi di ba dati mahirap naman doon sa probinsya, nagsisidsid po siya. Ano po? Yung ko, yung pangatlo kong, dalawa kong anak, yung dalawang lalaki ko ngayon ang mga binata na nagsisidsid. Yung naghuli siya ng yung maliliit siya na alimango kasi Si Mima po yun. hindi yung kapatid ko na lalaki. Ah, Tapos pag naibenta na yon, ang tawag na sa amin si Milia. Yung pinakamaliliit, binibili yon. Kasi galing siya, mag-sidsid. Yung siya, pag bibinta siya ng si Milia, ang niya, ang kalahati binibigay sa akin, ang kalahati iniipon. Sabi ko kasi ang kalahati pambili natin ng bigas at saka Talagang hirap ulam. kayo nun, Nay. Hirap na hirap Hirap talaga. sa buhay. Pati rin itong anak ko kasi siya nagsisidsid po rin yan siya. si Mima. Opo. Ako lang mo doon ang iwan sa bahay kasi hindi ako bitirano magsidsid. Apo. Tagasaing na lang po ako doon. Laban ng mga damit ng mga anak ko. Nakaluto na ako ng ulam. Pagdating nila pagkain na lang. Tapos yung ko, yung isang lalaki ko kasi gusto niya bumili ng cellphone. Opo. Yung kalahati niya, iniipon. Niya, tinatabi. Halimbawa, may ang benta niya sa Similia, 500. Ang 250, akin. Ang 250 sa kanya, hindi hati. Tapos, niya, tinatabi. Tapos, yung nakaipon na siya ng mga 5,000, 6,000. Sabi ng yung ko kapatid ko kasi pumunta ng Katarman. Bilhan mo ako tita ng ng cellphone. Opo. Kasi gusto ko magkaroon ako ng cellphone kasi mahilig, di ba? Dati uso yung anong tawag doon? Kahit gabi na naglalaro pa. Kahit yung naglalaro pa. Taguan. Sa pag-ano po ba? Pagdatrabaho? Hindi yung para sa mga bata, mga laro. Yung Oras na bibig. Mobile Legends. Mobile Legends. Oo. Tapos yung nakabili na po siya ng cellphone, yung anak ko yung panganay, nag-umpisa na, sabi niya. Kasi ang palayo ng anak ko, Pangilan po Emboy. ba si Mima para malaman nila? Panganay po. Si Mima, panganay. Opo. Tapos yung di kasama ko pangalawa, yung nakabili ng cellphone pangatlo. Opo. Pangatlo ko, kong anak. Talagang ini-spoil ni Mima. Sabi, pahiram muna pera muna ng cellphone mo. Yung doon muna siya nagsimula nung 19 years old. Doon. Sinimulan niya doon sa cellphone na yun. Yung binili yung kapatid niya dahil nakabili siya ng cellphone yung sa pagsisidsid pa nakaipon ng pera. Sa pag-alimango. Pag-alimango. Diyan po siya nagsimula na yon, yung 19 years old. Tapos yung Nagulat kayo na nagre-record siya. sabi ko nga, hala anak, baka hindi yan legit, pirahan ka lang. Sabi pa naman yung niya, asawa niya, suportahan mo lang yung mama, pabayaan mo yan kasi yan ang gusto niya. Hindi, sinuportahan ko, ang ginawa ko, magsaing ako, magluto ng... Hello. Pagod. Sobrang pagod. Alam nyo ito Pipigilan ako nito eh. Alam nyo ito yung isa sa pinaka-ugaling na ayoko eh. Yung ayaw makredit. Huwag na! Ayan. Ang sabi ko sa iyo eh. Ang sabi ko sa inyo eh. Hindi kailangan yung gano'n. Basta mahalaga. Hindi, kasi nakita naman namin yung effort eh. Basta yung nagawa natin yung para sa lahat. Para sa ikakabuti ng lahat. Diba? Kasi kung Ang katwiran
Minsan, ako yung pinakawalang kwentang tao. Kung alam mo namang may magagawa ka tapos hindi mo ginawa, Tama, tama. ikaw yung pinakawalang kwenta. Pero ano no, isipin mo lang kung walang tumulong kay nanay. Ano yan, nga pa talaga yung mga yan. Ano yan, parang mong iniwan sa, parang basang sisiyo na iniwan mo sa kalsada yan, no? Kung hindi siya naalalayan. Hindi, Diba? first Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, si Mima ngayon. Mapapansin nyo. Yan, mga alaala niya noon, mga panahon po na magkakasama kami sa lakad, bawat lakad. Yan, picture ni Mima. Actually, kasama niya po si Mayor Along dito, pero syempre kinat ko na lang para yung maganda yung photos niya. Kung mapapansin nyo ho, mga kabayan ko, ito ho yung casket ni Mima ngayon. Napakaganda ho, mga kababayan ko. Mahilig po sa disco talaga si Mima, party people talaga itong tropa natin eh. Talagang sinadya ko ho na transparent. Ayan, yan. Yan, kung mapapansin ho ninyo mga kapatid, paalala lang ho, no? Reminders doon sa mga tao na pupunta ho dito. Matuto ho tayong sumunod sa protocol time, kasi kung meron tayong protocol time na tinatawag, kung hanggang sa oras, anong oras at anong orasan tayo, doon lang po talaga tayo pwedeng pumunta, pwede tayong dumalaw dito kay Mima Alicia. Kaya po mga kapatid, sundin po natin yung protocol time, kasi meron pong mga bumibisita at yung oras, yung view. Bago ka mag-vlog, kumain ka muna. Yung mayroon ako ulam, mayroon ako tubig. Katapos, katapos mo kumain, mag-vlog ka. Ito. Yun doon po siya nagsimula yung nakabili yung kapatid niya ng cellphone dahil sa pagsisidsid. Tapos, hindi po sumasahod na paunti-unti hanggang sa nagganyan na siya. Yun pa yata yung background niya sa likod. Cortina. Cortina pa, di ba? Cortina. Cortina lang. Kulay blue ba yun? Oo, ito. Yan muna simula yung... Kaya yung kapatid ko niya nga pangatlo, kahit anong hinihingi, yung yan, binibilhan niya. Kasi diyan siya nagsimula sa yung kabili yung kapatid niya ng cellphone. Kasi mga loyalista na nagbigay. Hirap ng buhay kaya namin dati. Tapos na yung ito na yung dumating yung panahon na anong inumpisahan ni Mima na paano yung nagsumusweldo siya, paano niya inaano sa inyo? Binibigyan rin kami ng binibigyan ako ng pera para mayroon kami pang bibigyan sa ulam. Kasi yung mga kapatid hindi yan nag-aaral. Nung sumusweldo na po siya. Nagsusweldo. May tabi nga tayo tayo, marami na Dito ka pa rin. tatanong sa'yo. Ito rin. May mga katanungan ako na eh. Si Kuya po, kita ko sa inyo. May tanong kami na kasi Sa kabilang buhay, wala na sa'yo ang aapi. Sa piling ni Kristo, bahay ng Diyos na pangako. Magagalak sa samba sa iyong tagapaglikha. Mima Alicia, maraming salamat sa iyong buhay. Mima Alicia, katarungan mo naway makamtan. Mima Alicia, hindi ka malilimutan. Mima Alicia, bayani kang tunay. Ang salita ng Diyos ang panghahawakan, walang makakapigil at walang makakasagupa. Kapitulo 32, versikulo 35 sa aklat ng Deuteronomy. So yan guys, yung mga update dyan po sa unang gabi ng Burol o Lamay ni Mima Alicia. Ayun guys, tandaan po natin yung protocol. Meron po kasi diyang oras lang po ng dalaw para hindi po tayo tawag dito maabala or alam po natin yung oras kung
anong oras po tayo pwedeng pumunta sa mga ibang lugar po diyan. Ayan, maraming salamat po at condolence po sa pamilya po ni Mima Alicia.